Ano ang pinakamatinding nagawa mo ng dahil sa selos? July 7, 2024, nawindang ang buhay ng isang mister dahil pinutulan siya ng ari ng kanyang misis. Ito ay habang nagsisiping sila. Alam niyo kung bakit? Kasi habang ginagawa nila yung loving-loving na yan at nag-e-enjoy itong si mister, bigla daw binanggit ni mister ang kanyang kabit. Kaya itong si misis, talagang magagalit nga naman talaga. Pero siguro tatanungin ko kayo, sapat ba na rason ang pangangaliwa para saktan or in this case, tanggalin yung ari ng inyong mister? Ang kwento natin ngayong gabi ay Putol Tit, The Baguio Cheating True Crime Story. Ang mag-asawa. I-discuss muna natin kung sino yung mga bida sa kwento natin ngayong araw. Ang mister na nangaliwa daw ay si Jovencio Valdez. Ito ang lagay niya sa isang interview ng kapuso mo, Jessica Soho. Matapos yung insidente ng pagputol ng ari. Nakahiga siya sa ospital at tila makikita mo na may galit at may takot sa mata niya dahil sa ginawa ng misis niya sa kanya. Ito naman yung misis niya na gumawa ng krimen. 55 anyos. Tatawagin natin siyang Mrs. Agnes. Hindi niya ito totoong pangalan. Tatago natin siya. Pero ang totoong totoo ay nangyari ang kwentong ito. Makikita naman ito na nasa likod ng rehas. Jovencio and Agnes love story. Ayon sa Jessica Soho, 2012 daw, nung una silang magkakilala, medyo matagal na yung umpisa ng kanilang love story. Nagkainlaban, nag-selfie-selfie, nangarap ng future together, at nagpakasal. Ayan, may mga larawan sila dyan. Naging maganda naman daw ang relasyon nila nung una. I think lahat naman siguro, no? Pero kagaya na lang din ng lahat ng relasyon, magkakaroon talaga ng mga problema. Ang krimen. Eto na tayo. Trigger warning lang po At sinasabi ko sa inyo, huwag niyong gagawin to kahit gigil na gigil kayo, kahit ano pa yung gawin sa inyo. Hindi pa rin kasi talaga siya tama. Seek help, okay? Ayon sa suspect natin na si Agnes, sa Pangasinan daw nanggagaling si Mang Jovencio dahil sa kanyang trabaho. Isa siyang barker. Sabi niya na dahil na rin sa ganitong setup nila, madalang na raw na nakakauwi si Mang Jovencio. Aminin na natin, di naman ganun kalaki yung kinikita ng isang barker para magbiyahe-biyahe, di ba? At dahil dito raw, nag-uumpisa na magkaroon ng panlalamig yung pakikitungo sa kanya ni Mang Jovencio. Noong una raw, lingguhan kung umuwi itong si Mang Jovencio. Hanggang sa tumagal na, minsan, buwan-buwan na daw bago siya makabalik. Tapos pag nandun, parang, kumbaga wala ng init yung kanilang pagsasama tuwing umuwi ito. Trabaho, uwi, alis. Parang ganun yung naging routine nila na naging monotonous. Dahil dito, kinutuban si Agnes. Nalaman daw niya, ayon sa kanya na merong babae sa Pangasinan ang kanyang asawa. At sinusuportahan niya daw ito. I think by suportahan, it's financial. Mariin naman itong tinanggi ni Mang Jovencio. Selosa lang daw talaga si Aling Agnes. Pero, merong isang bagay siya na nakumpirma. Totoo kaya na merong kabit itong si Mang Jovencio? Malalaman yan ng ating bida. Isang araw daw, nagpa siya umuwi si Mang Ruben sa Baguio, yung buwanan na uwi niya. Dahil dito, syempre pagod ka, gusto mong mag-relax, niyaya niya raw, oy mga tol, inom tayo, yung mga kaibigan niya. Dito, siguro gusto rin ni Aling Agnes na makabanding ulit yung asawa niya, So sumali siya diyan sa inuman na yan. At dito, nakikishot-shot din si Aling Agnes. Sabi niya, naka-4 na tagay lang naman daw siya. So tatanungin ko kayo kasi importante sa kwento natin to. Sa tingin niyo ba,
lasing si Aling Agnes doon sa 4 na shot niya ng iniinom nila. Hindi ko po alam kung ano na iniinom nila, no? Pero isang malaking katanungan yan. Dito, punong-puno na talaga ng selos yung puso ni Aling Agnes bago pa man din sila mag-inuman. Kasi di ba may mga hinala na siya. Maaari nga nakisali siya para kumunik or makichismis or out kung meron man pong problema yung kanilang pagkakasama or para maibalik yung init doon sa panlalamig sa kanya. So nagiinuman sila at habang nagiinuman sila, unti-unti na rin silang nalalasing. Hanggang sa biglang nagkayayaan ng labing-labing ang mag-asawa. Si Mang Jovencio daw yung nagyaya dito kay Aling Agnes. Ngayon, syempre, aminin na natin, hindi na tayo magpapakatali-talino. Marami sa atin ang marupok talaga dahil mahal natin, sabay-sabay tayo, dahil mahal natin, binibigyan talaga natin ng only chance, no? Pero X yun ha, mamaya malalaman natin. Hindi lahat ay dapat pagbigyan natin ng pagbigyan dahil mahal natin. Kahit may hinala tayo, kahit sa tingin natin, alam natin na nag-cheat na sa atin, bumibigay talaga tayo. Totoo yan. Kahit na nag-aaway sila nung gabing yun daw kasi napag-uusapan na rin daw nila, for some weird reason, siguro dahil lasing na rin sila, ang ending, pumayag itong si Aling Agnes. Okay, sige, punta na tayo sa kama. Medyo matanda na rin sila, so feeling ko sanay na rin sila sa ganitong mga klase ng away at maraming beses na rin nilang napagdaanan to. Like many marriages, kung totoo man po na nag-cheat sa kanya. Kaya parang ganun na lang din na napatawad niya agad. Meron kasing mga ganun na okay, pagod na yung misis. Kaya sige na lang, go na lang. Until this happened. So nagtatalik na daw ang mag-asawa. Hindi natatapos daw yung pagpaparinig. Sabi niya, sabi ni Aling Agnes, binabanggit daw palagi yung pangalan nitong kabit nito. And to be honest, nakakabastos talaga yun. Nakakasakit talaga ng damdamin yun. Doon mating sa punto na sinabi ni Aling Agnes, sabi raw ng mister niya buti pa si ganito, si Blank. Namimiss ko na yung isa. Dito na siguro mag-umpisang mamuo yung samot-sari ng mga negative thoughts, negative feelings ng ating bida na si Aling Agnes. Okay, ayon sa report ng kapuso mo, Jessica Soho, dito raw parang nawala sa sarili si Agnes. Ayan na, nag-uumpisa na siyang mapraning, nag-uumpisa na siyang mag-overthink. Umalis si Aling Agnes. Parang sa kitchen ata siya nagpunta. Siguro, nag-iisip-isip siya. Sino yung binabanggit nito? Iiwan niya na ba ako? I think ganun yung mga tumatakbo sa isip niya Hanggang sa kumuha daw siya ng kutsilyo. Ayon kay Mang Jovencio, bumalik daw sa kwarto si Aling Agnes at dito ay nag-umpisa si Aling Agnes na laruin ng unti-unti ang Yamashita's Treasure. Alam nyo na yon. So habang si Mang Ruben, okay, nag-e-enjoy, okay. Sabi niya kasi mas magaling si ganito So ginalingan ng ating bidang si Aling Agnes. Ang hindi niya alam, may maitim na balak na pala si Aling Agnes sa kanya at agad-agad, pinutol ang kanyang arit. So agad-agad daw humingi ng suklolo. Etong si Mang Jovencio, pinapakita niya pa doon sa Jessica Soho napasigaw daw siya dahil akala niya mamamatay na siya. Alam niyo bakit akala niya mamamatay na siya? Kasi nakita niya na yung mga dugo. And at this point siguro nawala yung kalasingan niya talaga Talagang gising na gising yung diwa niya. Sabi ng PIO, Baguio City Police Office, meron daw isang concerned citizen yung biglang tumawag sa kanila. Sabi, meron pong pinutulan ng ari dito. Sinumbong agad sa kanila. Kaya sila nakaresponde agad-agad. Luckily, buhay pa si Mang Ruben. Nadala agad siya sa ospital. Pero can you imagine, yung buhay na walang ari? Ako honestly, hindi ko kaya. Ang laking dagok doon sa buhay mo. Sexually, mentally. Hindi ko rin alam kung paano ka iihi doon. Pero malalaman natin yan mamaya kasi nadala naman ng successful si Mang Ruben sa ospital. Ang tanong ngayon, ano kaya ang magiging lagay nung ari niya? Ibalik nyo ang ari ko. Sagutin din natin agad-agad.
Sabi ng doktor na si Dr. Nino Pimentel, emokling ng Baguio General Hospital and Medical Center, etong si Mang Juvencio, nag-iiyak na daw. Nagmamakaawa daw siya dun sa doktor. Ibalik niyo po yung ano ko, ibalik niyo po yung ganito ko. Siyempre, ikaw ba naman, mapaparaning ka talaga, di ba? Ang hirap nun. Sinubukan nila na ibalik. Sabi nga, doon sa Jessica Soho, pinanonood ko, maibabalik pa kaya ang kaligayahan ng mister? Maibabalik pa kaya ang Yamashita's treasure? Iiwan muna natin si Mang Juvencio at babalik tayo doon sa kanyang misis. Bibitinin ko muna kayo at lilipat tayo kay Aling Agnes. Ngayon itong si Aling Agnes, nung nagpapanik na yung asawa niya, nagsisisigaw at humihingi ng tulong ayon nga sa kwento niya mismo kanina, siguro nahimasmasan na itong si Aling Agnes. Na-realize niya yung bigat nung nagawa niya. Nagtatry pa daw siyang tumakas. Hindi niya siguro alam din yung gagawin niya. Pero kinalaunan, tinapangan niya yung loob niya, bumalik siya at kusang sumama sa mga pulis. Meron pa kasi pala siyang iba pang rason sa pagtanggal ng ari ni Mang Juvencio. Ngayon ito may revelasyon si Aling Agnes. Sabi niya na hindi lang daw pala sa selos at pangangabet kung bakit niya nagawa ito sa asawa niya. Ayon sa kanya, madalas daw pala siyang binubugbog nitong si Mang Juvencio. Sa ngayon, hindi ko pa makumpirma kung totoo itong mga alegasyon niyang mga ito. Wala rin kasing mga articles na sumusuporta sa mga claims niyang ito. Pero kung totoo man, naiintindihan ko kung bakit niya ito ginawa. Pero hindi ko sinusuportahan naiintindihan ko lang kung bakit. I would also feel the same pain kung ganun ka disrespectful sa akin ang asawa ko. Bukod sa binubugbog ka, parang ginagawa ka pang spare tire. Tapos sasabihan ka pa ng mas magaling yung kabit kesa sa'yo, di ba? Aba talagang makakatikim din sa akin yon. Sabi ni Aling Agnes na yung point na yun daw, siguro dahil sa pagkukumpara sa kanya, talagang nag-snap na siya at nagdilim na yung pag-iisip niya. Sabi niya, dati rin daw niyang sinampahan pala ng kaso itong asawa niya. Pero bigla niyang binawi. Sabay-sabay tayo dahil mahal niya. Nung point na yun daw sabi niya na halos naliligo na raw siya sa sarili niyang dugo. Medyo grabe nga talaga. Nakipaghiwalay na rin daw siya dito, pero sabi niya nga na alam ng Diyos kung gaano niya kamahal yung asawa niya. Sa interview niya sa KMJS, makikita na umiiyak pa to sa pagsabi kung gaano niya kamahal itong si Juvencio. Kahit kung ano-ano na yung pinaggagawa sa kanila, Ito yung basa ko sa sitwasyon nila. To be honest, marami kasing talagang yung mga inaabuso yung ganito. Yung bang parang pinapatawad or pinagtatanggol pa yung umaabuso sa kanila. At ito yung tinatawag na, I'm sure familiar kayo, Stockholm Syndrome. Sa madaling salita, ito galing sa internet. Ang Stockholm Syndrome daw ay isang psychological response kung saan ang biktima ay nagde-develop ng bond sa gumawa ng katarantaduhan sa kanila, ng abuser nila. Isa daw itong coping mechanism na tumutulong sa mga biktima na mag-deal sa trauma ng pang-aabuso. Ngayon, balik tayo sa kwento. Ang pinaka-importanting katanungan po natin, naibalik ba ang ari ni Mang Juvencio? Matapos magmakaawa ni Mang Juvencio sa doktor, ayon sa nakita natin kanina, at matapos nilang agapan ito, sabi naman ng doktor na okay naman po, nagre-recover naman po ang Yamashita's treasure. At that time, nga lang, medyo inoobserbahan pa rin siya. Hindi pa rin naman kasi sure at that point kung fully ay maghihil ito. Ang worst daw na maaaring mangyari ay yung kung mamatay yung ari. Wala na talaga. At hindi na maibalik pa. Pag ganito raw yung nangyari, kakailanganin talaga nilang tangkalin. At ang matitira na lang ay yung ihian. Ibig sabihin, wala nang ibang function ang Yamashita's treasure kung hindi ang pag-ihi. Ang saklap nun. Pero sabi naman nila, ayon sa tingin ko rin po dito, mukhang okay naman po etong si Mang Juvencio. Swerte niya, kulong. Matapos ang krimen, dinala ng kustodiya ng Baguio City Police Station 9 si Aling Agnes at naharap siya sa kasong mutilation,
pagputol ng katawan ng tao. Humingi siya ng kapatawaran sa ginawa niya at nagsasabi na handa niya raw tanggapin ang kahit anong parusa na ipapataw sa kanya. Pero habang ini-interview siya, sabi niya din, no, yung karapatan ko bilang babae ang pinaglalaban ko ngayon. Kaya rin siguro bumalik siya. Kabayaran niya yan po. Kung may kasalanan siya, may kasalanan ako, alam na alam niyang lahat yan. I think confident siya, no, na tama yung ginawa niya. Pero siguro kayo na lang tatanungin ko, okay ba yun na pinutulan niya ng ari yung asawa niya? Ayon sa isang attorney, meron daw parusa na 6 hanggang 12 years na pagkakakulong ang sino mang mapapatunayan ng korte na nagkasala sa kasong mutilation. Ang baba sa totoo lang, kung ako ang tatanungin ha. Ito ang mugshot ni Aling Agnes. Hawak niya yung karatula kung saan nakalagay yung violation of ART 262 of RPC, open and close parenthesis, mutilation, July 6, 2024. Si Mang Juvencio naman, nasa ospital pa rin siya nitong point na to ha, nagpapagaling. Sa mga interview sa kanya, mariin niya na tinatanggi lahat ng paratang ng asawa niya. Specifically doon sa binubugbog na part. Hindi ko po alam kung may kabit talaga siya, no? Hindi na po napakita at hindi ko na rin nahanap. Pero ano sa tingin nyo? Meron talaga kayang kabit itong si Mang Juvencio? Hindi naman sa pagiging unfair, no? Pero usually po kasi talaga, especially mga kalalakihan po talaga, parang normal po talaga. Di ba? Sad truth. Sakitan dahil sa kaliwaan. Ngayon ha, sigurado ako, hindi na, huwag niyo ko aawayin ha, pero sigurado ako na marami sa inyong mga manonood natin ang naka-experience na ng sakitan o nakasakit na dahil sa tindi ng awayan nila ng kasintahan o asawa. Mali po, no, na mag-resort tayo sa violence. Mas maigi yung nakikipag-usap tayo ng maayos kesa nagbubugbugan, nagbabatuhan, po yun, diba? At napakarami pala, eto ha, yung mga kaso kung saan hindi lang ari ang napagdiskitahan. Gusto nyo bang malaman? Sa isahin natin, marami rin ako nakita. Sa Talisay City naman sa Cebu, eto sa KMJS din nakita ko, kadikit ng kwento nila Mang Juvencio. Hinliliit na daliri naman ang naputol sa isang babaeng nagngangalang Angeli. Kinagat daw to nung kalaguyo nung kabit nung kinakasama niya. Sumugod daw kasi sa bahay nila. Kwento niya, sinabi raw ng babae, no, gagawin ko yung lahat para makuha ang partner ko sa'yo. So parang kiniklaim na siya yung kabit. When in reality, yun talaga yung kabit. Kung saan biglang sinampal nito ang kanyang kinakasama. Sinundan sila sa bahay. Sinampal bigla. At pagkatapos daw nun, sinasabi niya, no, yung mga gamit na yan, akin lahat yan. Ako nagbigay dyan sa lalaking yan. May mga ganong mga usapan. Dito, napag-initan niya na raw si Angeli at hinatak pa palabas nga ng bahay hanggang sa kinagat na raw yung daliri. Dahilan para maputol to. Ito ngayon yung plot twist. Kasi hindi na raw nakita kung nasan yung daliri. At may mga conspiracy theories pa na nalunok daw to nung babae na sumugod sa kanila. Grabe, di ba? O, ito yung pangalawang kwento natin. Sa Tondo, Manila naman, malapit-lapit lang dito sa amin. Inaresto ang isang 25 anyos na babae dahil sa kasong frustrated homicide. Ito yung ginawa ha. Nakakaloka. Matapos niyang buhusan ng kerosene at silaban ang kapitbahay na sinasabi niyang kabit ng mister niya. Nakakaloka. Tanong ko lang din sa inyo, nakasakit na ba kayo ng kabit? Ano ang nagawa niyo sa kabit? Interesante tong kwento na to ha. At sa totoo lang, gusto ko tong i-cover para sa mga susunod na mga episodes natin. Love month ngayon Kaya puro ganda yung mga usapan natin. Kung gusto nyo malaman kung ano yung nangyari, comment nyo lang sa ilalim at ilike nyo lang tong video na to. Sabihin nyo, Kuya Claro, go dyan sa sinilaban ng yung kabit. Okay, kung gusto niyo yung mga sinisilaban na kabit, comment niyo sa ilalim. Anyway, grabe no. Minsan talaga, hindi natin alam yung kapasidad natin, yung mga kaya nating gawin para sa pag-ibig o dahil sa pag-ibig. Kaya, ibabaling ko na lang sa inyo yung tanong. Kayo na lang yung tatanungin ko. Nakasakit o sinaktan na ba kayo dahil sa selos o sa lantarang pangangaliwa? Ako, hindi pa naman.
Sa totoo lang, isang malaking X po yung pananakit. The very moment po na sinaktan kayo ng partner nyo, red flag na po yan. It raises a very huge red flag na nagsasabi sa inyo na leave. That moment, iwan nyo na yung mga gamit nyo, huwag nyo nang bawiin sa kanya, umalis na kayo. Kasi mag-i-snowball lang yan. Yung sampal, gagawin ng bugbog, at hindi natin alam kung ano pa yung pwedeng gawin sa inyo. Pero, babalikan natin ngayon ang mag-asawang Jovencio at Aling Agnes. At tatanungin ko kayo, para sa question of the day natin, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Follow nyo lang din po ako sa aking TikTok at saka sa Instagram ko kasi dyan po nagme-message sa akin yung mga nagre-request ng stories natin. Eto na yung tanong ko, deserve ba ni Mang Jovencio at lahat ng nangangaliwa sa mundo na maputulan ng are? Dahil sa pangangaliwa at pambubugbog nito kay Aling Agnes. O naniniwala ka na kahit gaano pa kasakit ang nagawa sa isang kasintahan, ay hindi dapat idaan sa dahas ang sakit na ating nararamdaman. Comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento. Gusto nyo ba yung bago nating setup ngayon? Comment nyo din. Love you, 30s!